its kingdoms. Hell may wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. To Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally.
I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. 'Cause it won't Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide, when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Tuesday at kami po ang inyo pong host sa ating pong devotion. At bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto lamang po namin kayong batiin muna isa-isa. At para makilala muna namin po kayo mga naka-live sa ating Facebook.
Ayan, batiin muna natin isa-isa itong mga nakikinig natin na viewers. Ayan. Diyan po si Ma'am Mayra, good morning po. Sir Salvador Bore, good morning po. Ma'am Minchin, good morning po. Ma'am Emilia, good morning po. Ma'am Rolin. Ma'am Joyce, good morning po. Ma'am Rolin Sanet, good morning po. Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Okay, good morning po sa inyo pong lahat. And tuloy-tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan. Ang ating pong pinag-uusapan ay knowing God in soul winning. And knowing God in our soul winning. And at kung maalala nyo nga po at ito yung binanggit ko po noong nakaraan na itutuloy lamang po natin ngayon sa umaga pong ito. At ang ating pong verse dito is Matthew 4:19. Sabi po dito, and he saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. And I will make you fishers of men. At sabi ko nga po, ito po yung pinaka-goal natin bilang isang anak ng Diyos, to be Christ-like. And in order to be Christ-like, kinakailangan gawin po natin kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil siya nga po ang ating tutularan yan, sa ating pong buhay. Okay? Kaya nga po, ito pinag-uusapan po natin, kinakailangan maging soul winner po tayo. Maging fisher of men po tayo. Especially sa inyo mga high schoolers, napakaganda na ito ang pag-igihan ninyo. Yan. Ito ang pagsumikapan ninyo. Okay? Matagal ka man na or hindi, kinakailangan bilang nagsasabing anak ng Diyos, dapat ikaw ay isang soul winner. Dapat ikaw ay sinasabi dito ng Bible na fisher of men. Okay? At paano nga po ba tayo magiging fisher of men? Ay, nabanggit ko nga po. Number 1, we have to be a true follower of the Lord Jesus Christ. Okay? Kinakailangan po maintindihan po natin na para tayo po ay maging mangangalap ng kaluluwa, kinakailangan po maging tagasunod po muna tayo na totoo ng Panginoong Hesukristo. Okay? And second, we have to understand that soul winning is the business of our life. Yan. Ito po ang pinakatrabaho natin bilang isang anak po ng Diyos. Ang mangalap po ng kaluluwa. Okay? Ito po ay pinakatrabaho natin bilang mga tumanggap sa Panginoon Kristo. Okay? And ngayon nga po, ito po ay pag-usapan po natin, itutuloy po natin na bakit po kinakailangan involved tayo sa soul winning? Bakit ito paulit-ulit nating naririnig sa ating simbahan, no? Bata hanggang matanda, dapat involved tayo sa soul winning. Okay? Involved tayo sa soul winning. At dapat maging totoong soul winner po tayo. Bakit nga po ba? So bibigyan ko lang po kayo ng mga ilang rason. Mga ilang rason. Bakit po kinakailangan involved tayo sa soul winning? Okay? Especially sa inyo nga mga high schoolers, mga young people, bakit dapat sa edad natin na ganyan, sa baba ngayon na high school kayo, ay dapat maintindihan ninyo na dapat involved kayo sa soul winning at dapat maging buhay ninyo, maging totoong buhay po natin ang soul winning. Number 1, because this is the work our Lord has commanded us all to do. Ay, actually, hindi naman na po bago ito sa atin. Bakit po kinakailangan involved tayo sa soul winning? Dapat po mag-soul winning tayo. Okay? Bakit po kinakailangan maging fisher of men tayo na sinasabi ng Bible? Because this is the work. Okay? Soul winning. Yung trabaho po na ito. Okay? This is the work our Lord has commanded us all to do. Okay? Ito po ay command ng Diyos. Okay? Kaya nga, mga high schoolers, bakit kinakailangan nagso-soul winning ka bilang isang anak ng Diyos? Dahil ito ay command ng Diyos.
Hindi ito command ng iyong area leader. Hindi ito command ng iyong group leader. Hindi lang po ito command ng ating pastor. Pero ito po ay command unang-una ng Diyos. Okay? Kaya nga po, ano sabi ng Bible sa Matthew 28:19? Oh, ito po yung tinatawag natin na Great Commission. Sabi po dito ng Bible, sabi ng Panginoon, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Okay? Kaya nga makita nyo po dito yung sinasabi ng Bible na go ye therefore. It means the word go dito ay puntahan po natin yung mga tao to evangelize. Okay? To evangelize. At kanino pong utos ito? Okay? Sino po ang nagsasalita dito? Wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Okay? Wala pong iba kundi ang Panginoong Kristo. At sino po ang kausap ng Panginoong Kristo dito? His disciples, His followers. Okay? Kaya nga po, again, nagsimula tayo na dapat maging follower tayo ng Panginoong Kristo. Okay? Kaya nga, bilang isang anak ng Diyos, dapat maunawaan po natin, sino ba ang nag-uutos na ito? Unang-una. Okay? Kanino nga ba ito nanggaling? Okay? And from this verse, mga kapatid, wala pong ibang pinanggalingan neto, wala pong ibang nag-uutos neto, kundi ang Diyos. Okay? It is God's command. Inuutos po ito ng Diyos sa ating lahat. Okay? Ang kausap po dito ng Panginoon is His disciples. His disciples. Okay? Kaya nga po tayo, bilang isang mga anak ng Diyos, okay? At kinakailangan maging totoong follower tayo ng Panginoon Kristo. And if you are a follower of the Lord Jesus Christ, kasama po tayo sa sinasabihan ng Diyos dito. Okay? Kinocommand po tayo ng Diyos to go, to evangelize, to preach the gospel, to share the gospel. This commandment was not given merely to the apostles, okay? But to the church. Okay? Ito po, sabi ko nga po, hindi lang po ito sa mga apostles. Okay? Parang sa atin din po, ang soul winning po, naririnig po natin sa ating pastor, hindi lang po yan sa mga full-time staff. Okay? Kundi ang soul winning ay lahat po tayo na tumanggap sa Panginoon Kristo at idinagdag ng Diyos sa kanyang church. Okay? Sa kanyang church. Kaya nga, number one reason why we have to be a soul winner, bakit po kinakailangan maging fisher of men tayo na sinasabi ng Bible? Because this is the work that God has commanded us all to do. Pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, kasama ka dito sa inuutos ng Diyos. Okay? Idinagdag ka ng Diyos sa kanyang church, kasama ka dito sa inuutos ng Diyos. Okay? Kaya nga po, napakalaga na maintindihan po natin na hindi po ito utos na nanggaling sa tao, kundi ito po yung utos na nanggaling sa Diyos. Eh kung yung tao nga po, pag may utos sa atin, sinusunod po natin. Di po ba? Sinusunod po natin. Mahalaga yung nag-utos, mahalaga yung inuutos. Okay? Pero bakit po minsan hindi natin nagagawa pagdating sa Diyos? Bakit po hindi tayo involved sa soul winning? Di po ba? O mga high schoolers, bakit hindi hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagso-soul winning? Wala ka pa rin involvement sa soul winning. Hindi ka pa rin sumusunod sa sinasabi ng Panginoon na mag-share, na i-share ang gospel. Okay? Hindi mo pa rin totoong buhay ang soul winning. Dahil hindi natin nauunawaan na ang nag-utos po dito ay walang iba kundi ang Diyos. Di po ba? Wala po ibang unang-una nag-utos dito, kundi ang Diyos. At ang utos po na ito ay ibinigay sa atin na tumanggap sa Panginoon Kristo. Kaya kung totoong may Kristo ka, kung totoong tinanggap mo ang Panginoon Kristo, dapat soul winner po tayo. Dapat nag-share tayo ng gospel. Okay? Kaya nga po, that is the first reason. Okay? To know God.
knowing God in our soul winning. Bakit kinakailangan nagso-soul winning ka? Because this work, okay, soul winning, is the Lord's command. Ito po ay utos ng Diyos sa atin. Kaya nga po, utos siya ng Diyos. Kapag hindi po natin sinunod, ang hindi po natin sinusunod ay hindi po yung ating pastor, hindi yung group leader mo, hindi yung area leader mo. Okay? Ang unang-unang hindi mo sinusunod ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, ano mangyari pag disobedient tayo sa Diyos? Mga kapatid, mapapahamak po tayo. Kaya nga po, dapat maunawaan po natin, that is God's command. Utos po ito ng Diyos. Hindi po tao ang nag-utos, hindi kapwa natin ang nag-utos. Wala pong ibang unang nag-utos dito kundi ang Diyos. Okay? Diyos po ang nag-uutos dito. Kaya kinakailangan sundin po natin. Amen? Kaya nga po, first, because this is the work that the Lord has commanded us all to do. And second, nabanggit ko na po ito nung last. Second, because it was the business of life. Okay? Second, because it was, soul winning was the business of life with our Lord Jesus Christ Himself. Okay? It was the business of life with our Lord Jesus Himself. Okay? Alam niyo po ba? At sabi ko nga po, binanggit ko na po ito nung nakaraan. Ang Panginoon Kristo po ang nagpakita unang-una na ang kanyang buhay ay yung soul winning. Okay? Kaya nga po, sabi ko nga po, to be a Christian is to be a follower of Jesus. And to be a follower of Jesus is to have the same purpose in life that the Lord Jesus had. Okay? Pag sinasabi mong Kristiyano ka, i-check mo kung totoong follower ka ng Panginoon Kristo. Kung totoong tagasunod ka ng Panginoon Kristo. O sa inyong mga high schoolers. Baka may magtatanong sa inyong school, ano nga ba? O, Christian ako. Diba? Ang tanong, are you following the Lord Jesus Christ? Are you a true follower of Jesus? Okay? At ano ibig sabihin pag sinabing follower ka ng Panginoon Kristo? Ginagawa mo yung ginawa ng Panginoon Kristo. Okay? Because to be a follower of Jesus is to have the same purpose in life that the Lord Jesus had. Ang totoong follower ng Panginoon Kristo ay yung sumusunod sa ginawa ng Panginoon Kristo. Okay? Ano ba ang ginawa ng Panginoon Kristo dito? What was our Lord Jesus' purpose? Okay? Nung bumaba siya dito sa lupang ito. Again, in Luke 19 in verse number 10. Okay? Luke 19 verse 10. Ayan, para makita po ninyo. At para maunawaan po ninyo na ang Panginoon mismo, buhay niya po ito eh. It is His business of His life. 19 in verse number 10. Kaya nga, ito rin yung dapat maging business natin, maging buhay na po natin. Ano po ang purpose? Bakit bumaba ang Panginoon Kristo dito? Luke 19 verse number 10, sabi ng Bible, for the Son of Man, which is Jesus, is come. Bumaba po siya dito sa lupang ito. At bakit po siya bumaba dito sa lupang ito? To seek and to save. Okay? Look at those two words, to seek and to save that which was lost. This was our Lord's purpose in life. To seek and to save. To seek and to save. It was for this purpose He came. Bakit po bumaba ang Panginoon Kristo? To seek and to save. It was for this purpose He prayed. To seek and to save. It was for this purpose He labored. Bakit po naghirap ang Panginoon Kristo? Bakit po siya napako sa krus ng Kalbaryo? It was for this purpose He suffered. It was for this purpose He died. Okay?
Napako po ang Panginoon Kristo, naghirap po ang Panginoon Kristo, napako siya sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, nailibing, muli siyang nabuhay. Bakit po nangyari ito sa buhay ng Panginoon Kristo? For this purpose. And what is this purpose? To seek and to save the lost. Okay? The seeking and saving of the lost was His all-absorbing ambition. Ito po yung ambition ng Diyos. His all-absorbing desire ng Diyos. Ito yung pinakakagustuhan po ng Diyos. And all-consuming passion of His life. Passion is His zeal, yung eagerness ng Panginoong Hesus Kristo. Okay? To seek and to save that which was lost. Okay? To seek and to save that which was lost. Yung sabi nga po dito sa Matthew 17 in verse number 8. Okay? Halos magkaparehas po na verse 17 in verse number 8. Sabi po dito, and when they had lifted up their eyes, chapter 18 in verse number 11 pala. Matthew 18 in verse number 11. Okay? Sabi po dito, for the Son of Man is come to save that which was lost. Okay? So again, ito po yung naging buhay ng Panginoon Kristo. Okay? Kaya nga, this is the second reason bakit kinakailangan bilang isang anak ng Diyos. We have to be winning souls. We have to be a soul winner. Because this is the business of life that the Lord Jesus Christ Himself had. Okay? Ito mismo yung naging trabaho po ng Panginoon Kristo nung bumaba siya dito sa lupang ito. Kaya nga po tayo bilang mga anak po ng Diyos, habang nandito po tayo sa ibabaw ng lupang ito, dapat maintindihan po natin na ito po ang pinaka-business ng ating pong buhay. This is our life. Ito po'y buhay natin mismo. Okay? Katulad ng Panginoon Kristo, the purpose, bakit po bumaba ang Panginoon Kristo dito? To seek and to save the lost. It is His ambition. It is His all-consuming passion of life to seek and to save that which was lost. Okay? So the question, tayo bilang mga anak ng Diyos, sa inyo mga schoolers, is soul winning the all-absorbing ambition of your life? Okay? Is soul winning the all-absorbing ambition of your life? When we say ambition, is your interest, your desire. Mga schoolers, ang tanong ko ngayon, sa iyong buhay, nasaan ang iyong interest? Diba? Nasaan ang iyong desire? Diba? Bakit hindi ka involved sa soul winning? Bakit walang interest pagdating sa pag-share ng salita ng Diyos? Nasa iba ang interest mo. Sa iba ka interesado. Nasa iba ang iyong desire. Diba? Nasa ibang gawain ang iyong desire. Pero bilang isang anak ng Diyos, again, our goal is to be Christ-like, maging tulad natin ng Panginoon Kristo. At para matularan natin ng Panginoon Kristo, dapat gagawin natin kung ano ang ginawa ng Panginoon Kristo. Bumaba ang Panginoon Kristo to win souls. Therefore, kung gusto natin na matularan ng Diyos, at ito po ang pinaka-goal natin, main thing sa ating pong buhay, we have to be winning souls also. It must be our ambition, all-absorbing ambition of our life. Dapat dito po natin ilalagay ang ating interest. Dapat dito natin ilalagay yung ating desire, yung ating kagustuhan. Okay? Kaya nga mga schoolers, again, ang tanong ko, nagso-soul winning ka ba? Kung hindi ka nagso-soul winning, nasa iba ang interest mo. Sa iba ka interesado. Nasa iba ang desire mo. Nasa iba yung kagustuhan mo. Kaya nga dapat bilang isang anak po ng Diyos, okay, saan po natin ilalagay ang ating interest? Wala pong iba kundi sa soul winning. Saan mo ilalagay yung iyong desire? Yung ating kagustuhan. Wala pong iba kundi sa soul winning. Okay? Kaya nga po, to seek and to save the lost. Is this, right, is soul winning
the all-controlling purpose of your life? Is soul winning the all-controlling purpose of your life? What is the purpose of our soul winning? To seek and to save the lost. Ito po ba yung nagkokontrol sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos? Diba? Mga high schoolers, sa iyong buhay, diba? Meron ka ba neto? Meron ka bang puso na kinakailangan mag-share ako ng salita ng Diyos para makilala sila sa Panginoon Kristo? Para maligtas sila. Diba? Yan yung nagkokontrol sa'yo. Bakit ka magsosoul winning? Okay? Kaya nga kung wala kang interest, wala po tayong desire, wala po tayong purpose na katulad ng Panginoon Kristo, wala tayong ganitong klase sa ating pumbuhay, and you have an entirely different controlling purpose in life. Diba? Kaya nga kung hindi po ito ang nagko-control sa ating pumbuhay, wala tayong puso para sa kaluluwa, hindi tayo nagsosoul winning, mga kapatid. Ano po kaya ang nagko-control sa ating pumbuhay? Okay? Kaya nga po, kung hindi ganyan po ang ating pumbuhay, then anong klaseng follower tayo ng Panginoon Kristo? And in the first place, magsasabi po ito that we are not a true follower of Christ. Okay? We are not a true follower of the Lord Jesus Christ. Hindi ang Diyos po ang itinutularan natin. Hindi po ang Diyos ang ginagaya natin ngayon. Okay? Kaya nga po, again, why we have soul winning? Mga high schoolers, bakit kinakailangan maintindihan ninyo na dapat nagsosoul winning kayo? Because, again, this is the work that our Lord Jesus Christ had commanded us. Ito'y inuutos ng Diyos. And second, because it was the business of life with our Lord Jesus Christ had. Ito mismo naging buhay ng Panginoon Kristo. Ito mismo naging trabaho ng Panginoon Kristo. Kaya nga tayo, bilang mga anak ng Diyos, habang nandito po tayo sa ibabaw ng lupang ito, okay? Kailangan, kung ano ang ginawa ng Panginoon Kristo, gagawin rin po natin. Okay? Bakit po bumaba ang Panginoon Kristo? To seek and to save the lost. And ganun rin po sa atin. To seek and to save the lost. It must be our all-absorbing ambition. Ibig sabihin po, nandito yung interest mo, nandito yung kagustuhan mo, and we must give our all-consuming passion here in soul winning. Yung ating zeal, yung ating eagerness, yung pagsusumikap natin, dapat ilalagay mo dito. And this must be our all-controlling purpose. To seek and to save the lost. Ito yung magko-control sa'yo. Ito yung magdadala po sa atin. Okay? And third, because this is the work, soul winning, in which we enjoy the unspeakable blessings of the personal fellowship of Jesus Christ Himself. Okay? Third reason, bakit bilang high schooler, dapat involved ka sa soul winning. Because this is the work in which we enjoy the unspeakable blessing of the personal fellowship of Jesus Christ Himself. Hindi po ba natin alam na kapag tayo po ay nagsosoul winning, that is a blessing? Bakit po? Ang nakaka-fellowship natin when we are winning souls is the Lord Jesus Christ. Okay? It is the Lord Jesus Christ. Okay? Kung iintindihin po natin yung Matthew 28 in verse number 19 to 20. Okay? Matthew 28 in verse number 19 to 20. Ano po sabi dito ng Bible? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse number 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And these words, ano po sabi ng Bible? And lo, I am with you always. Sino po ang nagsasabi dito? Wala pong iba kundi the Lord Jesus Christ. Ano po sinasabi niya? I am with you always.
even unto the end of the world. Amen. Here we see clearly that the promise of our Lord to be with us always. Okay? The Lord Jesus Christ promised to be with us always. At ito po, ang sinasabi dito ng Panginoon Kristo na lahat ay lagi niya tayong kasama, sinasabi niya po ito kung tayo po ay nagso-soul winning. Okay? Kaya ang kasama natin, pag tayo po ay nagso-soul winning, ay wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. The condition of our Lord being with us in personal fellowship is that we go and make disciples as far as our line will reach. Okay? Kaya nga po, again, pag nagso-soul winning tayo, ang kasama po natin is the Lord Jesus Christ. Therefore, pag kasama po natin ang Diyos, ang Panginoon Kristo, at sinusunod natin ang Diyos in soul winning, alam niyo po ba na nakaka-fellowship natin ang Panginoon Kristo? Kasama natin ang Panginoon Kristo. Okay? Kasama natin ang Panginoon Kristo. Alam niyo po ba na maganda yung fellowship? Kaya nga dito sa church, may fellowship tayo, may ganyan-ganyan, may fellowship tayo. And alam niyo po ba, isa sa pinakamahalagang fellowship ay walang iba kundi yung ka-fellowship natin ang Panginoon Kristo. At saan po natin nakaka-fellowship ang Panginoon Kristo? Wala pong iba kundi ang soul winning. And again, it is a blessing to have a fellowship with the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya every time that we go out to win souls, we are having a fellowship with Christ. And brethren, we are blessed to have a personal fellowship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga pag soul winning, mag-isa ka man, mag-isa man tayo po physically, pero tandaan po natin, kasama natin ang Panginoon Kristo. Okay? Kaya nga wala dapat po tayong kakatakutan. Kasi ang kasama po natin ay walang iba kundi ang Diyos. Malala niyo po yung Hebrews 13 in verse number 5. Hebrews chapter 13, verse number 5. Sabi dito ng Bible, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Okay? Again, nasabi po ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, okay? Hindi niya po tayo pababayaan. Okay? Sabi ng Panginoon, I am with you always. Kasama mo lagi ang Diyos. Saan po? Okay? Nililiwanag ko lamang, saan po tayo sasamahan ng Diyos sa anong klaseng trabaho? Saan po natin nakaka-fellowship ang Diyos? Sa soul winning. Okay? Sa soul winning. Kaya nga mga schoolers, again, kung gusto mo na maka-fellowship ang Diyos, kung gusto mo na kasama mo ang Diyos lagi, win souls. Be involved in soul winning. Okay? Again, nililiwanag ko po saan po nangako ang Diyos na kasama niya tayo lagi? In soul winning. Okay? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pero kung hindi ka involved sa soul winning, sa iba ka involved. Imbis na mag-soul winning ka, high schooler, kung saan-saan ka gumagala, kasama mo ba ang Diyos dyan? Hindi. Di ba? Or ano pang ginagawa ninyo sa inyong buhay? Kasama mo ba ang Diyos dyan? Hindi. Okay? Kasi ang sabi ng Panginoon, makakasama niya tayo, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan sa soul winning. Sa ginagawa natin para sa Panginoon. At again, pag tayo involved sa soul winning, we are having fellowship with Jesus. Kasama natin mismo ang Diyos. And it is a blessing to have fellowship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga dapat, high schooler, maintindihan ninyo. Mag-isa ka man, na mag-isa ka lang sa inyong klase, okay? Mag-share ka ng salita ng Diyos. Tandaan mo, hindi ka lang nag-iisa. Physically, mag-isa ka, pero kasama mo ang Diyos. Okay? Pupunta po tayo sa area, magso-soul winning tayo. Ang unang-unang kasama natin ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? Kaya nga, we have to be involved in soul winning.
Again, number 1, it is God's command. Second, it is our Lord Jesus Christ's business na dapat ganun din po sa atin. And third, pag tayo po ay nagsosoul winning, ka-fellowship natin ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. At pag tayo ay nakikipag-fellowship sa Diyos, it is a blessing. It is an unspeakable blessing. Okay? And then fourth, because in that work alone, we enjoy the fullness of the Holy Spirit's presence and power. Okay? In soul winning alone, okay? Wala na po ibang trabaho. Okay? Wala na po ibang gawain. Okay? In soul winning alone, we enjoy. Ano po yung na-enjoy natin? The fullness of the Holy Spirit's presence. The fullness of the Holy Spirit's presence and power. Okay? Kaya nga sa inuutos po ng Diyos na Great Commission, okay? Involved po ang Father, Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. Okay? Kaya nga, pag tayo po ay nagsosoul winning, ano po ang na-enjoy natin? Yung fullness ng Holy Spirit's presence ang kasama po natin. Okay, nasa atin po ang Panginoon Kristo. Okay? At nasa atin rin po ang presensya ng banal na Espiritu. Okay? We have the Holy Spirit's presence and power. In Acts chapter 1, in verse number 8, ang sabi po ng Bible, but ye shall receive power. Okay? Miraculous power. After that the Holy Ghost is come upon you. Okay? Tayo po ba ay tirahan na ng banal na Espiritu? Nasa iyo ba ang banal na Espiritu? Pag tinanggap natin ang Panginoon Kristo na totoo, we have the Holy Spirit. We have the Holy Ghost. And sabi ng Bible, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Okay? We have the power of the Holy Ghost. We have the power of God sa atin. Okay? Kaya alam niyo po ba na kapangyarihan po ng Diyos na tayo po ay ginagamit niya sa soul winning? Sa inyong mga high schooler, alam niyo ba na kapangyarihan ng Diyos na makapag-share kayo ng salita ng Diyos? Pag nagso-soul winning po tayo, itinuturo po natin dito na wala tayong pinipili. Matanda man o bata. Pero biruin ninyo yung bata, makakapag-share ka ng salita ng Diyos sa matanda. Alam niyo po ba that is God's power? That is the Holy Spirit's power. Kapangyarihan po yan ng Diyos. Sa mundo pong ito, may mga tao na matataas ang pinag-aralan. Di po ba? Pero yung makapag-share ka sa kanila ng salita ng Diyos, hindi man tayo nakapagtapos ng kung saan matataas na paaralan. Pero nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakapag-share tayo sa kanila ng salita po ng Diyos. Okay? Because, sabi ng Bible, you shall receive power. After that the Holy Ghost, after that the Holy Spirit is come upon us. Ano po sabi ng Bible? And ye shall be witnesses. Okay? To be a witness, it means to be a spokesman. A spokesperson. Okay? Tagapagsalita tayo. Okay? Kaya nga po, anong nauna? Binigyan tayo ng power. To be what? To be a witness. Okay? God gives to us His Holy Spirit for the specific purpose that we may be fitted for His work. Ano pong work ito? Wala pong iba kundi soul winning. Okay? The work of witnessing for our Lord. Okay? Kaya nga nasa atin yung kapangyarihan po ng Diyos. At saan natin gagamitin yung kapangyarihan ng Diyos? In soul winning. Okay? In soul winning. Sabi po dito sa John, yan, John chapter 14 in verse number 18. Okay, dito lang po muna tayo magtatapos. John 14:18. Okay, maalala nyo kaya nga po nasa atin ang Holy Spirit. O sabi dito ng Bible, I will not leave you comfortless, I will come to you.
Kaya nga po, ano po ang binigay sa atin? The Holy Spirit of God. And nasa atin ang Holy Spirit, we have God's power. At saan po natin ito gagamitin? To be a witness of the Lord Jesus Christ. Okay? To win souls. Okay? Kaya nga nasa atin ang kapangyarihan po ng Diyos. Kaya nga po, no Christian can enjoy the fullness of the Holy Spirit's power and presence until he definitely puts himself into God's hands to be used of Him in winning others to Christ. Kailanman po hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng banal na Espiritu, okay, sa ating pong buhay, hanggat hindi po natin hayaan ng Diyos na gamitin tayo to win souls. Okay? To win souls. Diba? Kaya nga high schooler, kung gusto mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, win souls. Kung gusto mo maranasan na yung presensya ng Diyos sa iyong buhay, kung kasama mo ang Diyos sa iyong buhay, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Sabi ko nga, biruin ninyo high schooler, yung makapag-share ka, hindi mo alam ang kalagayan ng tao. Okay? Ganon rin po sa ating lahat, hindi po natin alam ang kalagayan ng tao. Maaring mataas ang pinag-aralan yan. Matalino yan. Pero maraming problema yan sa buhay. Pero hindi mo alam pag nag-soul winning ka, ikaw yung ginamit ng Diyos dyan. Tumanggap sa Panginoon Kristo. Hindi naman dahil magaling ka, dahil tumanggap siya sa Panginoon Kristo. Kapangyarihan yun ng Diyos. At ang kasama mo ay walang iba kundi ang Diyos. Nasa atin ang presensya ng Diyos. Di ba? Kaya nga, mga high schoolers, dapat hindi kayo natatakot mag-soul winning, hindi kayo mahihiya na mag-soul winning. Bakit? Again, meron tayong Holy Spirit. At sabi ng Bible, pag meron kang Holy Spirit, we have God's power in us. May kapangyarihan ng Diyos sa atin. Okay? At paano mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos? Mag-soul winning ka. Be involved in soul winning. Okay? Kaya nga po, napakaganda ng pinag-usapan natin, knowing God in our soul winning. O kaya nga mga high schoolers, mag-soul winning ka. Bakit? Number 1, utos yan ng Diyos. Pag hindi mo yan sinunod, unang-unang hindi mo sinusunod, ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? And second, ito yung rason bakit bumawa ang Panginoon Kristo. Ito yung naging trabaho ng Panginoon Kristo. At tayo gusto natin, our main goal of life is to be Christ-like. Kaya nga, kung anong ginawa ng Panginoon Kristo po dito, yun rin yung gagawin po natin. Okay? And third, pag tayo po ay nagsosoul winning, we are having fellowship with the Lord Jesus Christ. Okay? We're having a fellowship with the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, I am with you always. Ang kasama mo ay ang Diyos pag ikaw ay nagsosoul winning. Pero kung hindi ka nagsosoul winning, sino kaya ang kasama mo? O, diba? O. And fourth, okay? In soul winning, ang ma-experience po natin ay yung power and presence of the Holy Spirit sa ating pong buhay. Okay? O kaya nga po, knowing God in our soul winning, napakaganda na tayo ay makilala natin ang Diyos at maranasan natin mismo ang Diyos sa ating pong buhay in our soul winning. Oh. Kung natutuwa ka nga na yung iba nakakapag-share at tumanggap sila sa Panginoon Kristo, bakit hindi mo subukan ikaw mismo? Diba? Kung na masaya ka nga na yung iba may nadadala dito sa church, bakit hindi mo subukan mismo? Para ikaw ang makaranas mismo ng Panginoon sa iyong buhay. Okay? O kaya nga mga schoolers, ini-encourage ko kayo. Okay? Ito na yung, alam ko, last na ito na pag-uusap natin about knowing God in our soul winning. At naniniwala ako na dapat ngayon, at lagi nyo naman nang naririnig sa ating church. Kaya nga ngayon pa lamang, okay, be involved in soul winning kung hindi ka pa involved in soul winning. At kung nagso-soul winning po tayo, this must be an encouragement. Okay? It must be an encouragement na para makilala pa natin ang Diyos sa ating pong buhay. Maranasan pa natin ang Diyos sa ating pong buhay. Be involved in soul winning. Okay? Be involved in soul winning. Okay? So I hope ako po ay naging blessing sa inyo
sa umaga pong ito. And kung may mga comments man dyan at may mga nadagdag na viewers, mamaya po ay titignan po namin. Babasahin po namin yan. Pero pakinggan lang po muna natin itong mga high schoolers natin dito yan, na nakikinig, yung mga live audience natin po dito. Sige, simulan mo na, Pong. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay soul winning is the best work for us. So, Amen. kaya nga po yung first point po ni Sir Meshach, soul winning, why is soul winning important? Sabi niya po kanina, first point, because soul winning is the work of our Lord has commanded us to do. Amen. So kung God is commanding us to win souls, tanong niya po kanina ay bakit po wala pa rin po tayong involved sa soul winning. So, number 2 po na point niya is, it is a business of life with our Lord Jesus Himself. To follow Jesus is to follow His doings or ginagawa. Amen. At ang ginagawa po ng Diyos is to seek and to save. So, to seek and to save is following Jesus. So, to seek and to save, this is the purpose of God while He was at the earth. So, tanong niya rin po kanina, is soul winning the all-absorbing ambition of your life? Sa akin po, yung nagiging ambition ko po ay soul winning, dala po ng bisita. At sabi niya rin po kanina, our appetite must be soul winning. So, yun lang po yun. Amen. Good morning po, yung natutunan ko po ngayong umaga ay para po maging soul winner tayo, we must be a true follower of Jesus Christ. At ang soul winning po, hindi po, ito po ay command ng Diyos sa atin bilang Kristiyano. At soul winning must be our all-absorbing ambition in our life. Dapat po, ito po yung desire natin sa buhay. At dapat soul winning din po yung nagko-control sa ating buhay. At pag nagso-soul winning po tayo, nagkakaroon po tayo ng fellowship. At pag nagkakaroon po tayo ng fellowship, sabi nga po ni Sir Meshach na we are blessed to have a fellowship with the Lord Jesus Christ. And sabi po ni Kuya Meshach kanina, dapat soul winning must be our appetite. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Natutunan ko po ay dapat God command us to win souls and to disciple. At pag sinusunod natin ang Diyos at nagsosoul winning, nakaka-fellowship po natin ang Diyos. At we have to involve in soul winning. At pag tayo po ay nagsosoul winning, we have the power of God. At why we have soul winning ay dahil po because is that work alone we enjoy the fullness of the Holy Spirit power. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat maging totoong tagasunod tayo ng Diyos. At pag hindi ka nagsosoul winning, hindi ka interesado sa susunod. Ang natutunan ko pa ay kung may narinig tayo ng word, dapat hindi tayo sumasama sa hindi soul winning. Dapat mag-involve tayo sa soul winning dahil kasama natin ang Diyos. Okay, yun. Thank you sa inyo mga natutunan yan sa umagang ito. And, bago po lamang kami magtapos, ay gusto lamang batiin lahat ng mga nakikinig yan sa umaga pong ito. And Ma'am Julie, good morning ma'am. Ayun, Morning shout po. out daw sa kanya mga apo. Ma'am Julie, good morning po. Ma'am Vicky, ma'am, good morning good po. morning po. Ma'am Rachel Heralde. Gerald. Ay, kasama niya si Sir Gilbert.
Yan, si Ma'am Rachel. Magkasama sila ni Sir Gilbert ngayon. Good morning po sa inyo po. Sir Jerry, good morning sir. Good morning, Ma'am sir. Beth, good morning po. Morning, ma'am. Ma'am Lina, Morning, ma'am. good morning po. Ma'am Femia, tama ba sir yung pagkabasa ko? Francisco. Ayan, good morning po sa inyo. Morning. Sir Nilo. Nilo. Sinong Nilo ito? Si Sir Nilo pala to. Sir Nilo. Good morning po sa inyo, sir. Ma'am Emilia, of course, nandyan. Okay, so I think wala nang ano. Okay, so sa mga hindi po nag-comment pero nakikinig po kayo, and good morning po sa inyo. Brother Renan, yan, good morning sa iyo. Ayan, good morning sa iyo. Okay, so sa mga hindi po nag-comment na nakinig, good morning po sa inyo. Maraming salamat po. At I hope naging blessing po yung ating devotion this morning. Amen? So, sa ating pong pagtatapos ay gusto manalangin po tayo na mag-closing prayer po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat po, Panginoon, sa natapos po naming devotion. Salamat po sa paggising niyo po sa bawat isa. Salamat po sa kalakasan na ipinagkaloob po ninyo. At pagpalain po ninyo yung narinig po namin ngayon pong umaga. Kaya dinadalangin ko po, Panginoon, especially sa mga schoolers na hindi pa po nagso-soul winning, ay mag-involve sila soul winning, naway naintindihan po nila bakit po kami merong soul winning. At sa mga nag-soul winning ay ito po ay muli kaming in-encourage ng inyo pong mga salita. At muli, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, good morning po and God bless po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig po.